Attention to all SSS members, sa mga nagtatanong, SSS beneficiary, paano kapag hindi kayo kasal ng partner mo? Sa video na ito, pakitapos hanggang sa dulo para malaman ang buong impormasyon. Kung hindi kayo kasal ng partner mo at nais mong maging beneficiary niya sa SSS, may ilang options kang maaring i-consider depende sa sitwasyon. Una, kung may anak kayo at nais mag-designate bilang beneficiary, pwede mong ipa-appoint ang iyong anak bilang beneficiary sa SSS. Kahit na hindi kayo kasal, kailangan mong isumiti ang mga supporting documents tulad ng birth certificate ng anak at i-update ang beneficiary details sa SSS. Pangalawa, kung nais mong maging beneficiary ng partner, kailangan nilang i-designate ka bilang beneficiary sa kanilang SSS account. Talaga namang kailangang i-update ang beneficiary records nila sa SSS upang mapasama ang iyong pangalan. Pangatlo, para sa mga registered domestic partners o live-in partners, hindi pa pwedeng direktang maging beneficiary bilang spouse kung hindi kasal, pero maaari nilang i-appoint ang partner bilang beneficiary kung may anak o sa pamamagitan ng pag-update ng beneficiary records nila. Pang-apat, pag-a-update ng beneficiary sa SSS, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-online login sa my.sss at mag-request ng change of beneficiary. Siguraduhin may dalang supporting documents tulad ng birth certificates o anumang katibayan ng relasyon. Panglima, importanteng paalala, ang beneficiary designation ay kailangang i-update regularly upang masigurong nakalista ang tamang tao sakaling mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga benefits tulad ng death pension o survivor benefits ay ibibigay sa nakalistang beneficiary kung sakaling pumanaw ang miyembro. So yan lang po ang latest update.